Magandang hapon sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa sa mukha ko. Amen. Tayo tumayo lahat. Huwag na tayong basahin natin ang salita ng Diyos. Ephesians 6:4. Okay, buksan ninyo ang Bible, Ephesians 6:4. Tumayo tayo para mag-circulate din yung dugo. Nandiyan na kayo, Ephesians 6:4. Amen. Amen. Sige, handa, basa, Ephesians 6:4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Heavenly Father, tulungan niyo po kami ulit na Panginoon, karoon ng wisdom ang mga tatay at nanay para sa training ng kanilang mga anak. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang ating pong pag-uusapan ay child training. Child training. Yan. Ephesians 6:4. Basic child training. Ito po ay na-share na namin sa Bohol. Na-share ko na rin sa Birian. At nung matapos kong ma-share ito, merong isang bata na pumunta sa harapan ko at ginanon niya ako. Hindi ko sasabihin kung sino, kung anong church yon. Kasi ako pala ang nagtuturo na ang bata ay dapat paluin. Kaya nung pumunta siya sa harapan ko, pero kayo dito, nakikita namin, mga bata, nakaupo. Mabuti yan, mabuti. Ngayon, ang tuturuan natin yung mga bago pang mag-asawa. Kasi kanina, pinag-usapan natin ang paano maghanap ng mapapangasawa. Ngayon, siyempre, pag nahanap na niya yung tamang asawa, magkakaanak yun. Ano ngayon ang gagawin niya dun sa anak niya na yon? Amen? Yun ang titignan natin. Mabilis lang. Ang time natin ngayon time now is 4:06. Sana matapos tayo ng 5:06. Nabasa na natin yung Ephesians 6:4. Amen. Hindi pa ba kayo antok? Hindi kayo, nagising na kayo? Amen. Ang ating pag-usapan ay ayun. Nabasa na natin yan. Kaninong verse tinutukoy? Sinong inuutusan? Fathers. Ang anak po natin ay hanggat hindi pa sila natututo ng maraming bagay dito sa mundo ay under tutor po sila at kailangan ang magulang. Kaya ye fathers. Kayo po mga tatay ang inuutusan dito na i-train natin ang ating mga anak. Tatay Tatay, pero pwedeng i-delegate sa nanay. Okay? So, una is nurture. Pangalawa, admonition. Ang medyo bibigyan natin ng emphasis ngayon ay yung nurture kasi training yon. Ngayon, kung matigas pa rin ang ulo, admonition, palo. I-request ko si Pastor Dan na maghanda at siya ang papaluhin natin. At maghanap ka rin ng pamalo, Pastor Dan, yung tama Yung pamalo na tama. Hindi yung maliit na pamalo. Hindi yung dapat tamang pamalo. Amen? Okay. So, ang ibig sabihin po ng nurture, hiramin ko muna yung microphone. So, I would like to request yung mga anak na nandyan sa labas, pasok kayo. Kahit yung mga binata, because this is the way na mag-asawa kayo, alam mo paano i-train ang mga bata. Okay? Yung mga magulang na nandyan, so we will grab the opportunity na mayroon tayong mga speaker, no? This is a very, very important matter. Gusto mo yung bata na may mo silang mabait, mabuhutan, may natabon, mga lagad sa Ginoo. So we will use the biblical principles sa pagtuturo sa kanila, even sa pagdisiplin sa kanila. So sayang. Amen, amen.
So, nasabi natin kanina, nurture. Ano ba yung nurture? Ang nurture, that which nourish food, diet, ano pa? That which promotes growth, education, instruction, teaching, at saka training. So, yun po yung nurture. Okay? So, ang admonition naman, reproof. Kasama na dyan yung palo, discipline, counseling against a fault, reminders on duties, caution, direction. Yun po ay ang admonition. So kung ayaw nang matrain, kailangan isama din yung admonition. Kaya nurture and admonition. Pero tignan niyo yung sequence niya, nauna yung nurture. Hindi yung pababayaan mo yung anak mo, tapos pag nagkamali, papaluin mo. Ay, hindi ka naman nag-training eh. Train mo muna. Tapos pag na-train mo at matigas talaga ang ulo, ayaw sumunod, dahil napabayaan mo rin, tapos admonition na. But mauna ang nurture. Hindi admonition lagi. Kundi yung anak ninyo, ako na lang ang nakikita, ako na lang ang napapalo, ako na lang, yun ang malalaman nila. Hindi man sila na-train. So, training. Okay. So, sa Ephesians 6:4 po, tinanong ko na kayo kanina, sino ang tina-charge dyan? Ang tatay po, or ang parents. Hindi po si yaya. Hindi po si lolo. Hindi po si lola. Ha? That's right. Rich. Kasi may mga hindi po ang pastor. Tatay at saka nanay ang unless na sabihin mo, pastor, pwede ba pag nandiyan yung anak ko at ganito siya, authorize kita na ganunin mo rin, turuan mo. Pwede yun. Pero ang the primary responsibility, sino? Fathers. Amen. Hindi pastors. Right. Spiritual republic yung kanina. Okay? No, not the sister or sister-in-law, not the government or the educational system. Pababayaan mo yung teacher niya doon sa labas na siya magturo. Kulang yun. Kayo ang mga unang teacher nila sa bahay. Kayo ang una. Kaya dapat responsibilidad nyo, responsible kayo. Okay? Mayroong some important truths na to consider about children. Kung meron kayong libro na binigay ni Evangelist Rogie, yung about training, hindi ko alam ang title ng libro na yan, makikita din nyo yan. So, merong mga ng mga children na dapat tignan natin. Una is that children begins life with incomplete na knowledge. O incomplete ha. Sabi diyan ay children begins with incomplete faculties. No capacity to exercise self-restraint, no capacity to value anything other than pleasure. Gusto nila, pleasure lang yan. No social consciousness. Yan po ang children. Dapat, alam ng parents yan. No sense of responsibility yan. Gusto niya, magtatatakbo lang dyan. Wala siyang pakialam kung merong service dito o wala. Kaya, kayo akayin nyo papunta dito. No knowledge of the rules by which they eventually live, social, economic, health. Wala silang alam yan. Magulang, kayo ang nakakaalam yan. No knowledge of the natural laws of God. Kagaya ng electricity. Hindi nila alam na itong cord na ito ay mayroon palang tumatakbo dyan na kuryente. Ito, hindi nila alam yan. Mayroon akong anak na basta na lang iniwanan ng nanay niya yung cord ng yung pampainit ng tubig. Nakasaksak doon yung anak ko naman na panganay, kinuha niya yung dulo, nilagay niya dito sa dila, tapos mamaya, wah! Anong iniyakan ng batang ito? Pagtingin namin yung dila niya dito, may dalawang puti. Nakuryente yung bata. Wala siyang alam. Kaya dapat turuan ninyo. Wala silang alam sa biology. Wala silang alam sa physics. Aakyat dyan sa bubong, hindi niya alam na mahuhulog siya.
anything that goes up must go down. Hindi nila alam yun. Responsibilidad ninyo yun, tatay, nanay. That's right. Anyo pababayaan yung anak ninyo na basta na lang tatakbo dyan, magugulungan yan. Magugulungan yan ng tumatakbo na tricycle. Oh. Next, no knowledge of what love and care is. Hindi nila alam yan. Dapat ituro natin yan. No knowledge of what acceptable and unacceptable behavior yan. Hindi nila alam. No knowledge about reading. Ituro ninyo yan. Basta marunong na siyang magsalita, magturuan na ninyo magbasa. Kasi sabi sa Ephesians 1:13, kailangan ang hearing. Paano siya makahear kung walang magre-read? Kung mag-isa na lang siya doon, ay di magbasa siya, makikinig, maririnig niya yon. Di ba? Okay. No knowledge about how to be a good listener. Hearing. Ay, kailangan yan. Sapagkat ang requirement ng pananampalataya ay hearing. Kung hindi niyo gagampanan yan, mapag-iwanan yung mga anak. Okay? So, ang children have a basic problem. Nandyan po yan. Ninumerate na yan mga verses na yan. Pero madadaanan naman natin mamaya, kaya hindi na lang muna natin puntahan. Pero kung hindi man natin mapuntahan, kayo na ang magbasa nun. Yan basic problem the children have a basic problem. They are children. Bata sila. So, ang areas na kulang ang mga bata ay 4. Luke 2:52. Ang sabi diyan, si Jesus Jesus increased in wisdom and stature and in favor with man and with God and with man. So yan po yung pagkukulang ng bata. And dahil ginamit si Jesus Christ dyan, ay di gamitin natin siya na example. So, elaborate muna natin dyan yung wisdom, stature, favor na yan with God. Children lack wisdom, yan yung mental needs. Children lack stature, yun yung physical needs. Children lack favor with men, social needs. Yan. Children lack favor with God, spiritual needs. So yun po yung binasa natin kanina na Luke 5:52. Okay? So, since binanggit si Jesus Christ dyan sa Luke 5:52 na yan, siya rin ang gamitin natin na example. Ano ba ang nakita kay Jesus Christ nung siya ay nandito sa lupa? Nung bata pa siya. So, gamitin natin siya na example. Okay? So meron ako dyan sinulat na kung mabasa ninyo ay Jesus, how did Jesus increase in wisdom, stature, and favor? Paano nag-increase ang wisdom at saka stature at favor si Jesus Christ? So, dapat makita natin, yan na rin ang pinaka-outline natin. Ang number 1 ay, He was trained to be godly. Sinong nag-train sa kanila? Ay di si Mary at saka si Joseph, tatay, nanay. Sabihin, he was, number 1 yan. Under number 1 na yan ay merong willing to join spiritual gathering. Verse 41. Letter B, preferring the place of gathering. Yung bahay. Ayaw baka mahina ang battery na nito. Yan, preferring the place of gathering. Home. Verse 46. Sitting attentively. Verse 46 din. Baka mahina talaga ang battery. Sitting attentively, he is in the midst of the doctors, adults. Verse 46 yan, hearing and asking questions. Verse 46, doing his father's business is 49. So yan ang outline natin. Pero number 1 pa lang yan.
Ang number 2 natin ay he was trained to be responsible. Number 3, he was trained to hang around the right crowd. Number 4, he was trained to have a hunger for truth. Number 5, he was trained to be he was trained to be respectful. He was trained to be totally dedicated to God. Verse 49. He was trained to make the right choice. Dapat matrain sila na magpili ng mapapangasawa. Bata pa lang. He was trained also to have practical skills. And number 9, he was trained to be fully obedient. Ayan. Sana makuha natin lahat yan. 9. Ngayon kung hindi, di bala na si Pastor Cesar. Pero bilisan natin para makuha natin. Ngayon, yung mga tatay ang inutusan dito, ye fathers, di ba? Kaya mahirap ang maging parents. Akala ba niyo madali ang maging parents? Mahirap din. Bakit? Number 1, because children are inherently foolish. Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of the child. Foolish sila talaga. Ang lagi kong ina-example dito, anak ko yung may kapitbahay kami na basta na lang bang punta doon, sinasaraduhan niya yung gate bulb ng kapitbahay. Hindi ko naman tinuro yun. Magsarado niya yung gate bulb, tapos magtatago dito. Sinisilip niya yung naglalaba doon sa kapitbahay. Nung lumabas yung naglalaba, ngiti-ngiti na naman siya, at pumasok na yung naglalaba, sinaraduhan niya ulit. Tatago siya ulit. 3 beses na ginawa yun. So ang ginawa nung kapitbahay namin, sinilip, sino kaya yung nagsasarado? Ay di nakita yung aking anak. Tinanong, kanino kang anak? Yung dyan sa kapitbahay. Ay, kaya pala. Sutil yung tatay na mana niya. Sa akin ba o sa nanay? Di ko alam. Parents miss the meaning of the child. Ano ba ang child? Pag-uusapan natin yan. Ang child, sabi, train up a child. Hindi sinabing train up an adult. So, i-ano natin, ano ba yung child? Ano ba yung adult? Yan. Another reason, what is a child? What is an adult? Ang Biblia, hindi niya sinasabing merong adolescent period. Ang Biblia ay basta child at saka adult lang. Yan. Parents do not know what is the demarcation line between child and adult. Pag sa training ng mga bata, meron tayong ilalagay na demarcation line. Sa training sa training, meron tayong ilalagay na demarcation line. Pero when it comes to marriage, hanggat hindi ka pa nag-aasawa at nasa puder ka pa ng iyong mga magulang, child ka pa rin. That's right. Children ka pa rin ng iyong mga magulang. Pero when it comes to training, meron tayong ilalagay na demarcation line. Bakit? Meron nilagay si Jesus Christ dito Okay. So, yan. Parents must notice that the Bible only talks about child at saka man. There is no adolescent period. There is no teenager period. Wala. So, dapat tingnan natin yon. There is no period between child and a man. Yan yung tinutukoy ko na adolescent period. Wala po yan. Nilagay lang yan ng mga psychologist. Kung sino man psychologist sa inyo dyan, I'm sorry, pero wala yan sa Bible. Okay? Sa 1 Corinthians 13:11, yan yung sinasabi ko sa iyo na madadaanan natin. Sabi niya, speak as a child and then became a man. Ang tinutukoy niya, child at saka man. Sa Corinthians, brethren, be not children in understand. Tignan mo, children saka men. Walang gitna. Children and men or child and men. So what is a child? Sa Genesis 11:30,
ang unang pagkabanggit ng child ay nandyan sa 11:30. But Sarai was barren, she had no child. That's the first time na binanggit ang child sa Bible. Pero wala siyang binigay na edad. Wala siyang binigay. So, hanapin natin ngayon yung edad na sinasuggest ng Bible na demarcation line. Genesis 17:12, 8 days old, ang description ay child. So, ang 8 days old, child yun. Okay? Na next ay Genesis 25 verse 2, ang sabi dyan ay and the children struggled together within her, and she said, ibig sabihin, yung nasa tiyan niya, ang nasa tiyan ni, sino ba yan? Hindi ko matandaan kung sinong babae yan. Alam niyo basta Sino? Rebecca? The one that is inside the womb is called child or children. Kasi dalawa sila, kaya children. Okay? Ang Deuteronomy 6:6 to 7, ang dinescribe niya ay children. Turuan daw natin ang mga children. At paano pamamaraan ng pagturo? I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Paano? And shall talk to them when thou sittest down, nakaupo, and when thou in the house, and when thou walkest, habang naglalakad kayo, itututuro mo yan. And when thou liest down, nakahiga kayo, tinuturuan mo pa rin. And when thou rises up, paggising mo, ituturo mo pa rin. Yan yung pamamaraan ng pagtuturo. Okay? So, ang hinahanap natin dyan ay yung demarcation ng child. Sa Samuel 2:11, binanggit lang dyan na si Samuel ay child. Pero walang sinabing edad. Okay? So, hanapin natin, Matthew 2:16. Meron ng 2 years old. Yan Matthew 2:16, si Herod ay hinanap niya yung mga children na 2 years old and below. So, ibig sabihin, ang children ay somebody who is 2 years old and below. Okay. Ano pa? Saan pa natin makikita? Luke 2:40. Yan ang ating basihan ngayon. Ang pagtitigilan natin ay Luke chapter 2 verse 40, 41, 42, 43, 44 hanggang 50. Yun ang ating buksan ninyo sa inyong Bible. Nakabukas lang, iwanan nyo dyan. Okay? So, sabi dyan ay, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom. Di ba yan yung binasa natin sa Luke 2:52? Si Jesus Christ ay nag-increase ng wisdom, ganon. Kababasa natin yung kanina. At bakit niya sasabihin, and when he was 12 years old? Aba, merong importansya yung 12 years old na yan. Bakit babanggitin yan? Hindi man binanggit dito sa Bible na pero pag nakita natin yung karugtong ng mga discussions, makikita natin na meron pinapakita si Panginoong Jesucristo yung 12 years old na yan. Okay? Jesus was called child when he was 12 years old. Okay? The minimum, the world standard for children to be considered adult varies from country to country. 12 years old, ginagamit yan. 12 years old. Minimum. Pwede kang magtrabaho, kumita ng pera, basta 12 years old na above ka. Pakistan, Bangladesh, 12 years old, pwede. Another na pwedeng dahilan kung bakit kunin natin yung 12 years old, lahat ng mga bansa halos ay pagka 12 years old ka at naggawa ka ng criminal na nagpatay ka, liable ka na. Consider na adult ka na. 12 years old. Kaya importante yung 12 years old. Dito sa US ay 7 to 14. Dito sa Pilipinas ay
15, pero binababa na yan. Aywan ko kung naipasa na. 9 to 12 na sa Pilipinas. Hindi ko alam kung naipasa na yan. Okay? So, importante yung 12. 12. Even in the medical, sino yung mga doctors, nurse dito? Kailan mo magiging, yung teaspoon ay magiging tablespoon? Kailan? Pag 12 years old and below, maliit pa na kutsara. Pag 12 and above, malaking kutsara na. Kaya importante yung 12 years old na yan. O, sige. Ano pa ang dahilan? Bakit mahirap maging parents? Hindi na mo, foolish ang bata. Alam na natin na sino ang child, Ang child ay 12 years old. Parents do not know when to start training. Kailan ka mag-start ng training? Meron ba dyan sa Bible? Yan Proverbs 2:29. Child, train up a child. Ibig sabihin, 12 years old and below, i-train mo na. Kasi yun na nakita natin na child sige. When do you start to training your children? Meron tayong mga verses na magpapakita na kailan ba sila? When will the child respond to a stimuli? Kailan ang bata makarinig ng mga music? Kailan? Meron ba sa Bible yan? And behold, thy cousin Elizabeth, she was also conceived, and a son in her old age, and this is in the 6th month. 6th month with her. Tapos binisita siya ni Mary. Anong nang ginawa nung bata na nasa loob ni Elizabeth? Nagsaya siya, di ba? So ibig sabihin ay pwedeng magsimula ng training kung 6 years old ka na buntis. Brother Joel, ilang buwan na ang buntis ng asawa mo? Nakaka-anim na ba? Nandito ba si Brother Joel? Ibig sabihin, pwede na kayong mag-train ng 6 years old. 6 months old. Ayaw lumabas. Yun. Training can start from 6 months in the womb. Ibig sabihin yan, training. Hindi mo papaluin, puk! Training. Ilagay mo dito yung mga salita ng, may mga audio na salita ng Diyos, maririnig nila yon. Awit ng Diyos, ilagay mo dito, naririnig nila yon. 6 months old, pwede nang mag-training. Okay? When will you start? When will you start yung na mag-walk na siya? Pwedeng aga-agahan yan, basta nakakatayo na siya. Pwede nang lagyan ng mga upuan diyan at maglipat-lipat siya sa upuan, makakalakad na. Kailan mo i-start na mag-toothbrush siya? Ay, siyempre, madali lang yan. Kung hindi mo siya pwedeng simulan mag-toothbrush, kung wala pa siyang ngipin. Pag lumabas na yung ngipin, di saka mo simulan na turuan. Kailan mo siya tuturuan na mag-ipon ng kanyang tinapon dyan na laruan? Kailan mo simulan? Kung marunong siyang maglabas ng kanilang laruan sa box, marunong din siya dapat na magbalik ng kanyang laruan. Hindi yung ilalabas niya, ikaw na nanay at tatay ang mag-iipon lagi. Mali yun na training. Dapat pagka inilabas niya yung laruan niya sa box, ituro mo na siya rin ang magbalik. Hindi mo pababayaan na ikaw ang magbabalik. When do you start teaching your child to talk manly? Bata pa lang, manly ka agad ang pagturo ninyo. Paglabas niya, cute naman ang bata ito. Tama na yun, hanggang doon na lang yun. Pero pag malapit na nagsasabing, mama, papa, tita, ganon, manly na kaagad ang pagturo ninyo. Hindi yung baby talk pa rin. Yun na, tinuturuan na siya maging adult You want to teach him to be somebody na kagaya ni Jesus Christ. Pagdating ng 12 years old, kagaya niya siya ni si Jesus Christ. Dapat gano'n ang mindset natin. Amen? Kailan ka magsimula na magturo?
Naku, lumampas. O, gusto niyang matapos ka agad. Okay? So yung importance ng 12 years old. Importance ng 12 years old kasi bakit tinawag na 12 years old si Jesus Christ? So kailangan natin para magkaroon tayo ng definite, concrete goals and standards. At sa number 3 naman ay itinaas ni Jesus Christ yung standard ng 12 years old. Ang 12 years old ngayon walang alam Walang alam. Sinong may kasalanan yun? Bakit walang alam ang 12 years old? Tatay, tsaka nanay. Dapat ang 12 years old, makikita natin mamaya niyan. Ay ngayon, kaya natin pinag-usapan ito, itinaas ni Jesus Christ ang standard. Standard ng isang anak. Okay. Yan, So, He lifted up the image and status of the 12-year-old that was not expected prior to the... So, ang expectation ninyo sa 12 years old nyo ay, dati ay ganon, baguhin na ninyo. Magmula ngayon, baguhin na ninyo. Bakit? I-train ninyo yung anak na maging godly. That is number 1. Godly na dapat. Si Jesus Christ, 12 years old siya, godly na siya. Okay? Ano ang mga ginagawa niya na 12 years old siya? Next is, he went to his mother, he went with his mother at saka yung surrogate father niya na si Joseph sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang bata na 12 years old ay pumupunta na sumasama na sa magulang kung saan pumunta na magsamba ang magulang. Yung magulang pumunta pumunta sa Jerusalem para magsamba. Sumama ang anak. Hindi naman voluntaryo yung nasasama kung hindi aakayin ng magulang Akayin ninyo. Pagpunta dito sa church, akayin ninyo. Papuntahin nyo dito. Hindi nyo pababayaan. Iwanan nyo dun sa magulang nyo na lolo o kaya kapitbahay na magsamba muna ako. Bantayan muna ninyo yung anak ko. Hindi ganon. Isama nyo ang anak nyo. Kahit na 4 years old pa lang siya, 2 years old. Isama ninyo. Si Jesus Christ, nung 12 years old siya, ay sumasama na siya. And I believe na hindi siya sumasama na nagmumurmur. Godly behavior yan, sumasama siya na without complaining. Ay, bakit? Train siya na ng magulang. Before 12 years old pa lang, train na ng magulang na, sama ka dito. Sama ka dito. Kung hindi ka sasama, papaluin kita. Hindi pa yon. Hindi niya sinasabi yon. Okay? So makita natin diyan na ang next na edad after 12 ay 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 years old. Yan yung sinasabi ng mundo na intindihin ninyo ang mga teenager. Mali. The world says na understand mo daw yung teenager. Hayaan mo muna silang magsigarilyo. Hayaan mo muna silang mag-inom. Hayaan mo muna silang mag-indulge ng mga attitudes at rebellious attitudes. Hayaan mo muna silang mag-indulge ng drugs. Mali yan. Hayaan mo muna siyang mag-boyfriend and girlfriend relationship. Mali! Bago pa lang 12 years old, dapat alam na nila yan. Hindi mo dapat hindi mo dapat ipa-experience yan. Kasi alam mo na tatay ka, mali yun. Okay? The world system, ay sabi niya, mga academ natin, ay expect na talagang ganun ang mga bata. Kasi 10 years old, teenager sila kaya rebellious sila talaga. No. The Bible says no. Before 12 years old, ay dapat na-train mo na yung bata na yan. What they exhibit are basically ungodly attitude. Pagka ganun ang pinabayaan ninyo, yung gagawin nila yung number 1 and 2 na yan, gagawin nila yan, it is an ungodly attitude. That is a wrong training, and that is not the way to train a godly 12 years old na. Hindi mo expect na maging godly siya at 12 years old kung hindi mo train siya at 6,
4, 5, 7, 8. Dapat i-train mo siya bago 12 so that by 12 ay dapat godly na siya. By 12, ibig sabihin, hindi naman na automatic na at 12 years old ay godly yan eh. You have to train him before that para maging godly. Amen? Oo. Yung sumunod, example si Jesus Christ hindi nakasulat yan pero pinapakita ni Jesus Christ yan. Verse 46 ng Luke chapter 2, letter B, He prepared a place of gathering. Nandun siya sa tabernacle, nandun siya sa temple, si Jesus Christ. Hindi siya nasa city of Jerusalem na nag-stroll at nagtatatakbo with the other 12 years old. Hindi. Nandun siya sa temple. And also, hindi siya nasa mall. Hindi siya na Sunday nasa mall. You train your children to stay inside the tabernacle. Hindi yung punta ka dito sa church. Nandito na kayo sa church. Ay, nandun naman sila sa labas. Nandito ka nakaupo. Nandun sila sa labas. Hindi tamang training yun. Kaya sabi ni Pastor Cesar kanina, pasok kayo. Pakinggan natin ito. Dapat ganun. Bago pa lang sila mag 12 years old, dapat nakaupo sila na ganyan. Yan nakaupo. Yan nakaupo. Nakaakbay pa ang tatay. Ganun yun. There is a time to play. Siyempre, bata eh. Bigyan mo ng time na mag-play. Hindi naman puro lahat ay ganito. 2 araw lang ito, kahapon lang at saka ngayon eh. Bukas, meron kayong laro. Bigyan mo yan. There is a time for a congregational worship. Dapat masunod nila yon. At ano pa ang ginagawa ni Jesus Christ? Ayan sitting attentively. Sitting attentively. Why don't our 12 years old sit down? Salamat sa Panginoon at kayo dito, nakaka-sit down yung mga anak. Naka-sit down sila na. Ayan nakikita ko. Salamat sa Panginoon. Sa turo ni Pastor Cesar, nakakaupo kayo dyan na nandyan kayo. Salamat yan. Tama yan. Pero dyan sa mga bagong mga anak pa, dapat bago mag 12 years old, ay i-train ang inyong mga anak. Sige, tuloy tayo. Salamat sa mga bagong dating. Makakahabol pa kayo ng kunti. Okay? Bakit ang mga 12 years old ng mga ibang simbahan ay hindi makaupo? May nagpipress dito, lakad dun. Mamaya, may kung saan, ihi ng ihi, hindi naman umiinom. Paalam ng paalam sa tatay, ihi lang ako. Yung tatay naman, sige, every 10 minutes, every 15 minutes, iihi. Mag-isip naman kayo mga magulang. Sabihin nyo, hindi. Umihi ka na kanina. And that is training. Okay? Dapat i-insist ninyo yan. I-train ninyo ang mga anak nyo. I-insist nyo na huwag ganyan. Ano pa? Parents allow them to stand and walk around. Yan. Parents allow them to urinate every now and then. Now, sinabi ko na, parents sit. You can teach them to sit until the preaching is over. Dapat matapos ang preaching. Nakaupo sila dyan. Bakit? Si Jesus Christ, sitting attentively, Verse 46 ba yan? Sitting attentively. Verse 46 yan. Okay. Si COVID ay natitrain na magsimba sa linggo at saka prayer meeting. Saan siya nakaupo, Pastor? Diyan. Nakaupo siya dyan. Yung aso namin, hindi ito sa pagmamalaki, hindi siya pwedeng kumain pagka hindi ko pa sinabing amen. Natitrain yung aso. Pag sinabi mo, sit. Ituturo ko lang. Bago ko ibigay yung pagkain. Paglagay ko ng pagkain, hindi nila kakainin yun. Hihintayin nila yung amen. Kahit na lumayo pa ako dito, hihintayin ko sila, uupo ako dito. Hiningitihan ko sila. Amen! Bago kinain. So kung ang aso ay matitrain na pwedeng umupo at maghintay, ang mga bata, pwedeng matrain ang bata. Si COVID na train nandun siya nakaupo
So, huwag niyo sabihin na ang bata hindi matrain. Yung aso, yung aso, ganito lang yung kanyang, ang utak niya, ganito lang, oh. Yung anak natin, ganyan ang utak niya, ang laki, oh. So, ibig sabihin, pwedeng matrain ang bata. Amen? Oh, huwag niyo sabihin, dogs can be trained, dapat mas lalong natitrain ang mga bata. And, sabi ng mga nagtitrain ng dog, hindi mo daw matrain new tricks pag matanda na. Alam nila yung Bible, train up a puppy. Ganun din, train up a child. Okay? So, yan po. Without proper training, children are little devils. Diablo yan. By age 3, obnoxious to others. With proper training, no child needs to reach his or third birthday without the ability to sit under preaching for several hours without being disruptive or distracting others. The training is not very difficult but must be carried out conscientiously. Research na lang ninyo yung conscientiously na yan. This is the father's responsibility, but it can be delegated to your wife. Pag ikaw ay naghahanap ng hanap buhay, delegate mo, i-train mo yan ha, na dapat makaupo siya ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours, na kasama mo siya. Madadaanan natin yan mamaya kunti. Okay? So, letter D. Letter D na tayo. Salamat sa Panginoon. Nakakabante. Siya rin, he is in the midst of the adult. He is in the midst of the adult. Sino? Luke 2:46 yan. Another godliness yan. Bakit ang children dati hati-hati kami dyan eh. Yung magsimba kami, adults dito, children doon sa kabila, at adolescent doon sa kabila. Ganon kami dati, hati-hati. Ay, nung dumating yung nagturo sa amin ng ito, ayaw niyang papuntahin. Kasi di pamilya yun eh. Ayaw ko, hindi ko papupuntahin yung anak ko dyan. Dito kami, magkakatabi kami. Sabi niya, bago yata ito . Wala nang ibang pangalan niya si Pastor Bob Patnod. Naging pastor namin ng 6 years. Ginawa niyang ganun. Inalis niya yung mga hati-hati na yan at inilagay lahat dito. Lahat, pag-service, ang anak mo, katabi mo, nanay, tatay, anak, at kung merong ginagawang anak na hindi dapat nakikinig, kinukulbit ng tatay yan, kinukulbit ng nanay, makinig ka. Ganon. Ay, sino magkukulbit doon sa kabila? Kaparehas niya na 4 years old, kaparehas na 2 years old. Magpapasahan lang sila ng ano dyan eh, ng sulat-sulat eh. At magsasabi sila na anong tinuturo nun. Hagik-hikan lang sila doon ang mangyari doon. Ay kung merong tatay sa kananay na magsasabing, uy, makinig kayo. Ay di natuturuan, natitrain siya. Di ba? Di ba? Oh, see? Oh, ano pa? Because parents, pastors do not insist that including them in the activities. Kung merong activities ng church, dapat isama ninyo. Oh, dapat hindi sila separate. Oh, why not let them join parents and other adults, godly Christians, where they can learn godly wisdoms at a very young age. Anong matututunan nila kung ang katabi nila lagi ay kaedad din nila? Ay di kung anong alam ng katabi nila, yun lang maalam niya. Ay mas maraming alam ang mas matanda. Kaya pag sinabing, ano yung conscientiously, tatanungin niya, sasagutin mo. Ay pag tatanungin niya, ano yung conscientiously, tatanungin niya sa kaedad niya, malay ko. Ganun yun. So dapat katabi mo tatay mo. Katabi mo tatay mo para kung may tinanong, ganito yan. Ganun. Okay? Ano pa? Foolishness lang ang matutunan nila dyan pagka katabi niya ay mga bata din. What wisdom will they learn from their peers
who are equally foolish. Di ba? Ang bata foolish. Inherently foolish. Sabi niya sa Proverbs, di ba? Eh di yun ang matututunan nila. This is why church should insist that children be with their parents during service. Why 12 years old? Why? Kasi hanging around godly old at saka older na Christians, ay marami kang matututunan. Bakit hindi nangyaring ganon? Because parents don't teach or don't train them to be or insist na gayon ang gagawin nila, na dapat umupo sila sa tabi nila, tabi ng magulang. Okay? So, ang admonition dyan is, let them sit beside you during the service. Okay? So, yan po yung letter E. Ay, hearing and asking question. Nagtatanong si Jesus Christ, hearing and asking question, godliness yan. At the age of 12, nagtatanong at nag-a-ask ng question. Ibig sabihin, nagli-listen siya. Meron siyang narinig, hindi niya masyadong maintindihan. Ano ba yun? Mama Mary. Kasi Mary ang pangalan ng nanay niya, di ba? Nagtanong. Anong tatanong? Okay. Hearing and asking questions. Ano pa? Parents also allow their children to do something. Oo nga, nakaupo. Oo nga, tumabi. Okay. Sinunod ngayon ng pastor, tumabi ngayon. Ay, pagtabi naman niya, pinabayaan mo naman na kung ano-anong dinodrawing niyan. Pas tinignan mo, dinodrawing niya yung tainga ng pastor na mas malaki dito at saka mas maliit dito. Hinayaan mo hindi mo naman kinorek eh. Hindi training ng to become a godly children yun. Correct, nandito na sila sa loob. Pero anong pinapagawa mo sa kanila? Anong pinapagawa mo? Dinodrawing mo. O kaya, hindi man nagdo-drawing, nakikinig nga pero hindi yung totoong pakinig. Nagbibilang siya ng paulit-ulit na sinasabi ni ni pastor ito. Binibilang niya. Nilagyan ng 1, 2, 3. Anong ginuguhit mo dyan? Kung ilang beses binanggit ni pastor yung ganitong word, hindi siya nakikinig. Okay? They're given drawing books. Marami akong nakikita mga parents na ganyan, binibigyan ng drawing book. Bakit? Makinig. Kahit na hindi nila naintindihan lahat, makinig. Meron at meron silang makukuha. That's right! Hindi yung bigyan mo ng drawing book. Hindi. Ano pa? How do you how do you expect them to be godly by 12 if you allow them to do things during the preaching? The worst is you give your cellphone. Ibibigay mo yung cellphone mo sa bata. Tapos yung bata nandun nga nakaupo. Totoo nga nakaupo pero nandun naglalaro. Tahimik yung bata pero 2 hours nga siya nakaupo. Nag-chit. Ano bang nilalaro? Hindi ko alam, nilalaro nila ngayon. Pero talagang tingin na tingin sa cellphone eh. Nilagay ko dyan, pacifier. Ginagawa ninyong pacifier yung cellphone. Hindi ganon. Pagka nagpipreach ang pastor, ang bata nakikinig. Kunin ninyo yung cellphone, itago ninyo. Ang problema kasi, ang mga parents, sila rin naggaganon din. Nagsasagot din ng messenger. Anong klaseng pa? Yun yung nakikita ng anak. Kaya kung nakita yung anak mo, sige, ako din. Tapos sabihin nyo, nakikinig kayo sa Panginoon? Nakikinig kayo sa man of God? Hindi tama yun. That is not training your child to be godly. So para matrain ninyo, i-train din niyo yung sarili nyo. Dapat, laging sinasabi ito ni Pastor Bob noon sa amin, if you are not a fireman, if you are not a doctor, na on call, patayin ninyo yung cellphone ninyo. During Sunday, patayin. Patayin. Naka-vibrate lang. Kung fireman kayo, naka-vibrate. Doktor kayo, naka-vibrate. Lahat, patayin.
Ang problema dito ang mga magulang, o sige, para hindi makita ng anak na nagsiselfon ako, ay ganito ang gagawin niya. Ilalagay niya yung bag niya dito, yung bag niya na bag ng ilagay niya yung cellphone niya doon. Yan, nakagaya yung cellphone niya, bag yan anak, cellphone. O hindi kita ng bata yung cellphone. Hindi kita. Pero yung nanay, tapos pag may dumating na message, anong klaseng service yun? Anong klase? You are not training your children. Pagka ganun, pag nakita ng anak ninyo yun, ganun din ang gagawin nila. Itabi ninyo yung cellphone na yan pag meron ng preaching. Hindi lang sa preaching, pag nagsimula na yung service. Dati naman wala yan eh. Ngayon lang nagkaroon ng cellphone na yan eh. Bakit ngayon laging kausap nyo kung sino man ang kausap niyo yan? Dapat sa panahon ng service, kausap nyo ang Panginoon. Hindi yun nandiyan sa messenger na yan. You're not trained. Balik tayo doon. Huwag din yung gawing pacifier yung cellphone. Ha? Nakinig kayo, tatay? Tatay, nanay? Huwag nyo ibigay yung cellphone sa anak-anak ninyo. At isa pa, huwag na yung patulugin. Kung matulog man, edi idlip lang. Hindi yung the whole time na nagpipreach si Pastor Cesar ay nakatulog siya dyan. Tapos, pagkatapos ng preaching niya, tapos na siya. Takbo doon. Are you training your child to be godly? Kung ganon? Hindi nyo patutulugin ang bata. Makinig siya. Kahit na 4 years old lang siya, makinig. Hindi ako galit, ha? Sleeping while the preacher is preaching, ungodly attitude. We should train our child to be godly by 12 years old. Not tolerate other things. Kasi, hindi automatic yan na 12 years old ay godly na siya. Magsimula yan sa bata. Kung hindi mo sisimula yan sa bata, naku, mahihirapan ka. Next is letter F. Doing his father's business. Why? Bakit 12 years old siya ay nagagawa na yan? Kasi na-train siya. Mahirap bang mag-abot ng truck sa mga bata? Ang 4 years old ba, ito ang truck. Ibigay mo sa bata. Yan. Anak, ibigay mo dun sa matandang nakatayo dun. Kaya ba ng 4 years old na gawin yon? Mag-abot ng truck. Kaya niya yun. Mag-abot lang eh. So you have to train them to do that. Si Jesus Christ, He is minding His Father's business. 12 years old na siya. Before ng 12, nagagawa na niya yun. Bakit? It is the training of the parents. Dapat ganun. Actually nga, dapat maligtas na siya bago mag-12 years old. Maligtas. Ang bata ba, alam ba niya ang ibig sabihin ng namatay? Alam ba niya, maintindihan ba niya ang nalibing? Maintindihan ba niya ang nabuhay magmuli? Maintindihan niya yun. Ituro mo lang ng ituro, paulit-ulit. Kung hindi niya, maghanap kayo ng paraan na magsabi na, ganyan pala ang namatay. Ganyan pala. Maghuli kayo ng manok dyan, patayin ninyo. Yan, ganyan, patay. Gilitin ninyo. Ano nangyari? May dugo na lumabas. Naintindihan nila yan. Ang problema dito sa mga tatay natin, hindi marunong magpatay ng manok eh. Paano mo ituturo na hindi mo na magpatay ng manok? Dapat alamin mo, ituro mo. Dapat ganun. Maligtas, mas madali. Kung 12 years old, dapat maligtas na. Para madali na maturuan to be godly. Okay? Kaya lang, save or unsave yung bata, pwede. Pwedeng pagawin ng mga bagay na kagaya ng magbigay ng tracts. Pwede yan. Pwede. Okay? So, let us train our children to be godly by 12 years old.
Hindi automatic yan na nandyan sila. Okay, number 2, train your children to be responsible. Ako, bibilisan natin ha, kasi alas 5 na. Train your children to be responsible. Anong ibig sabihin ng responsible? After 3 days po, na nawawala si Jesus, ang kanyang mga magulang, si Jesus Christ ay nasa Jerusalem. 3 days siya na nasa Jerusalem, ha? One day ang tatay ay nanay ay naglakad. One day ulit na bumalik para hanapin si Jesus Christ. So ibig sabihin, 5 days siya na nandun. In 5 days, alam ni Jesus Christ, hindi siya nandun na naglalaro ng video games. Hindi siya wala namang video game. No. He is not running up and down sa city ng Jerusalem na kagaya ng mga 12 years old. Nandun siya na, ang gusto kong ipakita sa inyo dito ay, responsibility niya ang kakainin niya, ang tutulugan niya. Walang nagsasabi sa kanya na, oy, matulog ka na. Oy, ang kakainin mo. Oy, saan ka magpunta? Walang nagsasabi sa kanya, siya lang. At 12 years old, responsible na siya. There are many things not written in the Bible, pero may isip naman tayo eh. Nakikita natin ang ginagawa ni Jesus. Kaya nga in-example natin si Jesus Christ eh. Sabihin mo sa akin, Brother Dondon, ay Diyos naman yan eh. Huwag mong ipareha sa aking anak. Hindi naman Diyos ang aking anak eh. Kaya nga sinasabi, 12 years old, at si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Para meron tayong example. Correct? Okay, so, nandyan. So, he is fully responsible to take care of himself without anybody watching. Wala yung tatay at saka nanay niya. Responsible siya. He is responsible enough to know what to do and what not to do. He is responsible na where not to go, where to, sinong mga kasama niya, without anybody telling him. Kasi yung nanay at saka tatay niya, wala siya dyan. So, ibig sabihin, at 12 years old, dapat pwede nang mag-isa ang isang anak. 12. Okay. Responsibility is, dapat ituro ninyo ito. Responsibility is keeping your beddings when you are awake. Paggising mo, dapat itupi mo yung tulugan mo. Hindi ikaw, nanay at tatay, ang magkutupi ng tulugan ng anak mo. Dapat, responsibility na yan. Ituro na ninyo yan. By 12 years old, dapat mayroon kayong inassign sa kanila na magawa nila. At magawa na without supervision. By 12 years old, dapat marunong silang mag-take care of themselves at mag-take care din ng ibang tao. 12 years old, By 12, dapat na-establish na niya. By 12 years old, dapat na-establish na niya kung lalaki siya o babae siya. Hindi dapat yung magpunta siya sa kubeta ay titingnan, he, she. Hindi ganun. Alam na dapat na babae siya, lalaki siya, by 12 years old. Dapat na earlier eh. Huwag niyong gagayahin parents, huwag niyong gagayahin sino nga yung Miami Heat player na? Dwayne Wade. Kilala ba yung si Dwayne Wade? Hindi niyo kilala? Basketball player na, magaling yon. Magaling na basketball player. Kaya lang pag uwi ng anak niya na ang pangalan ay Zion, sabi ng anak niya, Papa, babae ako ngayon. Palitan natin ang aking pangalan, gawin nating Zaya. Ay di ngayon ay Zaya ang pangalan niya. Ay bakit pumayag yung tatay? Huwag niyong isurrender yung authority. Kayo ang authority na mag-train sa bata. Hindi yung sasabihin ng tatay na, sasabihin ng anak, babae na ako ngayon ha. Ang pangalan ko ngayon, Zaya, hindi na Zion. Parents, train up a child.
Ephesians 6:4, ye fathers, parents, kayo ang mag-nurture. By age 12, you know what to wear and what to not to wear. Yan yung kanina ni Pastor Randy. Bata pa lang, nakapalda na. Bata pa lang, hanggang dito na yung kanyang palda. Ay di pagdating ng 12 years old ay wala nang problema, pangiti-ngiti ka na lang. Ganun lang yun. Hindi yung pagsusuotin mo ng bata, 4 years old, naka-spaghetti muna siya dito. Iyon ang matututunan niya. So pagdating ng 12 years old ngayon, 13 years old, aawayin ka na niya. Bakit mo pinadamit sa akin ng ganyan noon? Ngayon, ayaw mo ako padamitin ng spaghetti lang dito? Ay kasi pinadamit mo siya ng ganun eh. Noong una pa eh. That's right. Bago pa lang lumabas sa kwarto, sa chamber, nakasuot na sila ng tamang suot. Bata pa lang. Kaya pagdating ng 12 years old, alam na nila kung anong itsura ng suot na dapat nilang isusuot. Amen? Oh, dapat ganun. Ano pa? Dapat responsible na yung 13 years old na modest apparel, nasabi na natin yan. Chambering, nasabi na natin yan. A boy should be given a job that can do the job that can be done at a reasonable time. Si Wiki, tayo ka nga Wiki, tayo ka. Anong edad mo natutunan mag-jack up ng isang sasakyan? 11. Late pa nga yun eh. Kasi hindi tinuturo ng tatay mo eh. Ako nagturo sa'yo eh. Halika dito. I-jack mo itong sakyan na ito. Tinuro ko. Oh. Sige, salamat. Nung natutunan niya, aboy, kahit ano na lang ang ginadjack niya, pati hindi sasakyan eh, punta na ginadjack niya eh. Mali yung turo. Dapat ang tatay magturo para tama. Ay, ang tinuro ko, basta ganito. Pareho kung yung tatay magturo, ganito anak ha. Ang dahilan ng ating pagja-jack ay kahit papalitan natin ang gulong. Hindi mo i-jack yung piano. Ang i-jack mo ay sasakyan. Kasi papalitan ang gulong. Dapat kasama, ganun ang tatay at saka anak. Tinuturo. Hindi yung pagdating ng 12 years old ay, o 13, 14 eh, sasabihin mo, anak, 15 years old, kaya hindi mo pa rin alam magpalit ng gulong ng sasakyan. Ay, hindi mo naman tinuro eh. Ituro mo. Turo mo. Okay? So, dapat bata pa lang, ganun. Okay? Without being prompted, may homework ang mga bata. Hindi na dapat sila kailangan i-prompt para mag-homework sila. By 12 years old, should be able to handle money. Dapat sa 12 years old, si Jesus Christ, hindi ko alam kung anong pera nila noon, si Jesus Christ ay mabudget niya ang kanyang pera na may kakainin siya ng 5 araw. Kung kulang man yung pera niya, alam niya na mag-isip na, uy, kapatid ko ito sa Panginoon na. Pupunta ako doon, sasabihin ko sa kanya, magandang hapon po. Kayo ay bibisitahin ko ngayon. Nagbibisitation. Pero ang balak pala niya, makikain ng hapunan. Alam din niya yun. Pero biro lang yun ha. Huwag niyong gagawin yun. Okay? Ano pa? Ano ba yung tungkol dyan sa pera na yan? Dapat turuan niyo yung mga bata na humawak ng pera. At turuan din ninyo na ibalik ang sukli. Hindi yung pagbigay ng pera ay sasabihin ng anak ninyo ay, Mama, dati ang presyo ng asin ay 25 centavos, ngayon 50 na. Yung pala binursa yung 25 centavos. Abay, huwag ninyong palalampasin yun. Sapagkat pag pinalampas ninyo, tinuturuan ninyo yung mga anak ninyo na magnakaw pagdating ng panahon. At hindi lang 40% ang kickbackin niya. Kung maging senador siya. Oh, ayaw na, ayun. Yun, ha? Dapat alamin na, alam ba ninyo, yung paggamit ng mga ano pa, mga credit card na yan, alamin ninyo yan, ituro nyo sa mga bata. Kasi ang alam ng bata, ginaganon lang yung pera mo,
may nababayaran na. Masarap yan, bigyan mo ako ng ganyan. Patay kayo pag ganyan hindi nyo tinuro. Ano pa? Mag-ipon. Turuan niyo yung mga batang mag-ipon. Kasi kung hindi, pagkasweldo niya yan, one day millionaire. Isang araw pa lang, ubos ng sweldo niya sa SM. Pag hindi niyo tinuro. So dapat ituro niyo. May biblical ano yan, no? Proverbs 6:8, go to the ants, thou sluggard, consider their ways, and be wise. Sabi niya, they provided yung ano nila, meat during summer. Dapat alam ng mga bata yan. Hindi gastos lahat dito ang pera tapos bukas wala na siyang pera. Magpupunta ulit sa magulang at manghingi. Saan mo dinala yung pera mo? Hindi mo tinuro eh. Turo mo. The basic lessons of responsibility should be learned before a child becomes 12 years old. Ang responsibilidad po ay tungkol sa mga pera-pera yan. Sige, lampasan na natin. Lampasan na natin yan ng responsibility ha. Idagdag ko na lang po sa responsibility. Responsibility is looking at things to be done and doing it without being commanded. Yan po responsibilidad. Kung magawa na ng 3 years old yan, dapat ibigyan ng plaque ang magulang. Another one is, responsibility is opening a candy. Pagbukas mo ng candy na yan, ang bata, hindi na lang diretso yung pagkain dito sa candy. Ang balat, iuhulog na lang sa kawawa naman yung mga workers ni Pastor Cesar na every time huwag wawalis. Dapat ibulsa mo yung balat. Hindi ihuhulog na lang basta dyan. That is responsibility. At tinuturo yun ng magulang. Ang problema, yung magulang naguhulog ng balat ng candy niya eh. Para sa inyo na rin yan, magulang. Kung hindi mo ginagawa yun, gawin mo. Pakita mo sa anak mo na, ganito. Saan mo nilagay yung balat mo? Saan mo nilagay? Sa basurahan? Wala naman basurahan na. Hindi, nandito pa sa bulsa ko. Mamaya pagdaan ko doon, saan ko yung basura? Dapat ganun. Hindi basta ilaglag dyan. Amen? Alam mo, huling-huli na tayo sa mga Hapon eh. Mga Hapon, naglalakad lang silang ganun ha. Pag may nakitang balat na ganun, pupulutin niya. Hindi naman niya basura. Kaya pagpunta mo dun sa syudad ng mga Hapon, wala kang makita dun na kalat. Bakit ang mga Pilipino, tapon ng sigarilyo, tapon ng balat? Kasi hindi tinuruan eh. Magtanong kayo sa mga bata kung anong ginagawa sa Hapon. Bata pa lang, tinuturuan nyo na magganon. Huwag magtapon, huwag Amen? Binibilisan ko lang ha. Kasi alas 5 na ulit. Train your child to have nakuha na natin yan. Yung mag-upo kayo sa magulang ninyo ha. Kasi si Jesus Christ nakaupo. Sino yung mga kausap niya? Mga doctors. Sino yung mga kausap niya? Mga maalam sa law. Yung mga kausap niya. So many young people are forced into drugs because they hang around people who are also using drugs. Pag nagpunta kayo dun sa mga naggagawa ng drugs, hindi mag-drugs din kayo. Ganyan lang talaga. I-mellow down natin. Punta kayo dun sa church na ang inaawit nila ay, ang awitin nila ay rock music. Di magra-rock music din kayo. Ganun lang yun. So wag na nyo. Yan yung lumabas yung tell me who you hang around with and I will tell you who you are. Sabihin mo kung sino mga kasama mo. Sabihin ko kung sino ka. Okay? Amen. So by age 12, dapat ay alam na ng anak ninyo na hindi dapat magsigarilyo, hindi dapat magshabu, hindi dapat kung ano-anong drugs dyan na i-offer ng sanlibutan. Amen. Amen. Sino dapat ang mga kaibigan mo? Dapat ang mga kaibigan mo ay unang-unang mong kaibigan ay tatay mo, parents mo. Yan ang barkada mo dapat. Hindi sinong mga bata dyan sa labas.
Ang unang-unang barkada mo, ikaw tatay, barkada mo, anak mo. Kasi ikaw nga magtuturo eh. Ikaw magtuturo, okay. So dapat tignan ninyo ang kaibigan nila. Tatay, tignan ninyo kung sino mga kaibigan ng anak ninyo. Kung binigyan ninyo sila ng cellphone, tignan nyo kung sinong kinakachat nila. Kung hindi, kayo rin magsisisi kayo. Yan o. Nandyan ba yung chat? Wala. Basta nandyan yung kasama tatay dyan. Bantayan ninyo, anak ninyo. Kung sino ang mga kaibigan nila. Okay? Lampasan na natin yan ha. Basta, kasi, merong kasing king sa Old Testament na ang sinunod niya ay mga kaibigan niya, mga bata-bata. Si Rehoboam yun. 1 Kings 12:7. Hindi niya sinunod yung wisdom ng mga matatanda. Ang sinunod niya, wisdom ng mga kasama niya na mga bata. Di lumubog, nasira siya ang pagka-king niya. Huwag niyong gawin ng ganon. Ano yun sa magulang din. So, alamin niyo kung sino ang mga kasama nila. Kung saan sila pumupunta, saan sila, kailangan may rules na balik sila bago magdilim, mga ganon ba? Hindi nyo pabayaan na, madilim na, wala pa rin ang anak ninyo. Dapat 12 years old, nandun na, naiayos ng lahat mga yan. Okay? Ayun, yung chat. Be careful with the chat group thing na yan. Kasi pinabayaan niyo na makipag-chat yan sa kung sino-sino. Ay di sila yung mga kaibigan nila. No. Wag. Number 4, train your child to have hunger for truth. Dapat marunong siyang mag-ask ng questions. Siyempre, dapat marunong din kayong magsagot. Yan. Okay. Cultivate a hunger for truth. Madali lang naman yan. Anak, sinong pumatay kay Goliath? Sinong pumatay kay Goliath? Di mag-research siya. Madali lang yung mag-research. Sinong pumatay kay Goliath? David, Hindi si COVID, Si COVID. Tingnan mo, nakaupo. Train your children to be respectful. Dapat, hindi ko alam kung ano ang translation na Hebrew at saka Hebrew ng upo at saka po. Pero sigurado ako na si Jesus Christ ay yung mga doctors at saka marunong sa law ay po. Ang sagot niya na, yes sir, yes ma'am. Ganun sa mga niya, po. Hindi ko alam sa Hebrew kung anong translation. Pero marunong yon. Tinuruan siya ni Mary, tinuruan siya ni Joseph na gumamit ng po and opo. Sabi ng pastor, turuan ninyo ang anak ninyo. Di yung magulang naman sabi, anak, dapat mag-po and opo ka ha. Sabi niya. Yun ang lesson natin ngayong araw ha. Pagdating ngayon sa church, sa building, tinanong ng pastor, anong lesson ninyo kaninang umaga? Po ng opo. Magsabi ng po ng opo. Sabi ng pastor. Sabi ng bata. Sabi ng pastor, natutunan mo naman. Oo. Hindi niya nakuha. Wala, hindi niya natutunan. Ibig sabihin, mali yung pagturo mo. Po and opo. Yan, nilagay ko dyan. Demonstrate kung paano. Sige. Yes, sir. Yes, ma'am. Ituro ninyo yan. Train them to practice it and if they do not, you insist. May mga magulang dyan, narinig ko. Sabi mo, po. Dapat mga 2 years old, 3 years old, marunong na yan na mag-po. Opo. Po. Yan. Hearing, nakaupo siya, nag-hearing, asking. 12 years old yan, ha? Sige, lampasan muna natin yan. Number 6, train them to be totally dedicated to God. Abay, Diyos naman yan. Hindi mo naman i-compare sa akin. Example nga lang yan. Kaya nga sinabi, 12 years old si Jesus Christ.
every child of God, by the time he is 12, must be doing the Father's business. Yan, dapat. Meaning, by 12 years old, dapat at bago ka 12 years old, should be have been saved already. Dapat ligtas ka na ng 12. Eh kung hindi ligtas, di sige, ituro mo pa. Turo lang ng turo kasi walang puwersahan yung kaligtasan. Ang kaligtasan ay ituro mo ng ituro hanggang sa maintindihan nila. Dapat at hanggang sa pagka nangyari na yon ay mas madali na maging dedicated to God. Madali na. Kasi naligtas, okay? So, anong next natin? Anong next natin? Train them to number 6 na, number 7 na. Diretsuhin na natin sa number 7. Kasi may mga examples pa dyan, pero iwan ko ito kay Pastor at riripasuhin na lang ninyo. Pero basta i-train na ninyo ang iyong mga anak na dapat bago mag 12 years old ay ano na sila, yung dedicated na sila sa Panginoon. Yun ang objective ninyo. Dapat kayong mga magulang. Okay? So number 7 ay yan, marami pa ha. So, punta tayo sa number 7. Marami pa dapat example dyan para makuha natin. Yan. Train them to have the right choice. Bata pa lang, dapat malaman na nila na ang tatay nila ang kasama nila na magpili ng mapapangasawa. Yun nakuha natin kanina. Okay? So, dapat bata pa lang. Dito, ang right choice dito ni Jesus Christ ay priority ang Father's business. So, dapat i-train ninyo na priority ang business ng Diyos. At age 12. Train them to be the most important choice are those things na magbibigay ng honor sa Panginoon. Amen? Okay. Train them to have practical skills. Si Jesus Christ, karpintero. Marunong siya magmartilyo. Marunong siya maglagari. Ang mga 12 years old natin ngayon, lampa. Pagawin ninyo, patrabahuin ninyo. Carpenter po si Jesus Christ. Yan ang mga version na nagsabi. Carpentry in the culture, sa culture nila na noon, ang carpentry, hindi lang yung maglagari at magmartilyo, magmason, stone, stonework, general construction, hindi lang magmartilyo sa So, dapat i-train natin yan, mga bata, mga anak natin. Okay? And number 9 ay you train them to be fully obedient. Number 9 na tayo. Last na yan, di ba? Dapat nasunod ang ating mga anak. Hindi yung pag meron kang sinabi ay hindi sumusunod. Ang anak natin dapat ay pag may sinabi ka, sumunod sila kaagad. Sapagkat si Jesus Christ ay naging subject unto them. Naging subject sa kanyang mga parents niya. Ibig sabihin, kayo mga bata, maging subject kayo sa mga tatay ninyo. At kayo mga magulang naman, tatay, parents, siguraduhin ninyo na ang anak ninyo ay magpa-subject sa inyo. Siguraduhin nyo yun. Dapat hindi nyo pababayaan na kung nag-o-observe sila nag-o-observe sila ng disobedience, anuhin ninyo kaagad yan, sitahin ninyo kaagad. Bago mag 12 years old, dapat yung mga attitude na bad attitudes, yung BA, ang bad attitudes ay dapat mawala na yan. Ang body odor, naamoy yan pag tumabi ka. BO, naamoy pag tumabi ka lang. Pero yung BA, bad attitude, doon pa lang kita na. Doon pa lang sa pintuan na kita na yung batang yun, bad attitude yun. BA.
So dapat, kayo mga magulang, tingnan na ninyo yung mga bad attitudes na yan. Before ng 12 years old, alisin na ninyo yung bad attitudes na yan. Sumunod dapat. Sumunod dapat ang mga anak natin. Ito, pag meron kang hiningi, magdadabog. Huwag na natin. Yan, may speaker of the house pa. Pagka hindi ninyo kinurek yung bata na yan, magiging, meron tayo kanina ng speaker of the house, di ba? Ganun ang mangyayari. Lalo na kung mga anak ninyo, yan. Meron kang inutos, wait lang. Bakit? Anong hawak niya? Cellphone. Naglalaro. Naglalaro na gano'n na hindi mabitawan kasi pag binitawan niya, mawawala yung points niya. Babalik siya sa zero. Kaya sasabihin, anak, magdala ka ng balde ng tubig. Wait lang. Anak, wait lang. Anak, sabi wait lang eh. Siya pa ang galit. Alisin ninyo yan. Bago mag 12 years old, alisin ninyo yan. Pasundin ninyo, dapat maging obedient. Obedient siya na hindi padabog yung pagsunod. Sumunod nga siya, pero padabog naman, hindi pagsunod pa rin yun. Kasi hindi ka nag-honor. Kasi ang pagsunod ay dapat may honor din. May verse yan. Okay? Yan, obey your parents. Number 2, honor thy father. Pagkapadabog yung pagsunod mo, hindi ka nag-honor. Okay? So, i-cut short na natin lang ito para, kasi 5:30 na. Ang gusto kong makita ninyo dito ay yung ito. Pwede bang 69, i-jump mo sa 69, Brother Winston, Beans pala, Beans. Pagka hindi sumusunod, bakit yung anak natin ay hindi sumusunod? Dahil hindi natin tinuruan ng maaga. Dapat maaga pa lang ay marunong na silang sumunod ng no. Marunong na silang sumunod ng do not touch. Marunong na silang mag-sit down. Marunong na silang mag-come here. Marunong na silang don't move from the chair. Marunong na silang mag-stop. Pag sinabi mo, stop, titigil siya. Marunong from the crib. Sa bata pa lang, yan nakahiga siya sa crib na yan, dapat matututunan niya yon. Paano mo ituturo yan? Hindi naman niya naintindihan. Merong isang maliit na stick na gagamitin mo na pag nanguha siya ng something na na dapat hindi niya kukuhanin, kunwari ito, na nandito ka, kinukuha niya ito. Hindi naman niya alam yung no. Hindi naman niya alam yun eh. Sabihin mo no. May sakit na konti. No. So next time na kahit na pag sinabi mong no, dapat narinig na yung no. Hindi na niya itatouch yun. SWAT yun. I-associate mo yung masakit na sa kamay para hindi niya kukuhanin yung kausap mo yung matanda, yung anak mo, kukunin niya yung salamin ng matanda na gano'n. O kaya nag-uusap tayong gano'n, kukuhanin niya itong mic, gusto niya kagad na siya ang speaker of the house. Itinuturo yun, bata pa lang. Tinuturo yun, bata pa lang. Okay? At yun ay sa pamamagitan ng conscientious training. Yan naman, conscientious training na naman. Ngayon, pagka hindi sumunod, doon mo na gagamitin yung corporal, unabashed corporal correction, palo. Mayroong rod sa Bible. Baybayin natin kaagad niya mamaya para makita nyo na may rod. Pero dahil mayroong bantay bata, huwag mong gagawin kahit saan-saan. Dalhin mo sa kwarto ninyo. Halika dito, anak. Kasi meron kang hindi sinunod na inutos ko. Halika dito. Mag-usap kayo. Palo. Bakit? Meron ba sa Bible na pwede kang magpalo? Meron. Totoo. Jump mo sa 77, Brad. Jump mo sa 77. Yan. Dapat manalo kayo sa war of will. Dapat makuha ninyo yung will ng anak ninyo. Dapat ma-submit nila yung will nila sa inyo. Hindi yung bata ang mananalo na kayo ang magsasubmit ng will ninyo sa bata. Baliktad yun.
At yun ang nangyayari po sa karamihan ng mga parents na ngayon. Pag nakita sa mall na gano'n, nakita yung tsokolate. At sabi, Mama, gusto kong tsokolate. Hindi pwede. Gusto kong tsokolate. Sige. O, sino nanalo ang will? Sino nanalo ang will? Bata. Huwag niyong mag-submit sa will ng bata. So, yan o. Ang Bible formula ay Proverbs 13:24, Proverbs 19:18. Chasten thy son, paluin daw. Nandiyan ang the blueness, kahit na paluin mo na mag-blue. Proverbs 20:30. Proverbs 26, train up a child. Nabasa na natin yan. Without correction, withhold not correction from the child. If thou be deceived, hindi naman, with a rod, hindi naman siya mamatay. Hindi siya mamatay. Thou shalt beat him in the rod, and he shall deliver his soul. Napaka-importante po yung last word na yan. Shall deliver his soul from hell. Kung hindi nyo gagawin yan, matanda na yung anak ninyo, hindi pa rin maliligtas. Pero kung gawin ninyo yan, sigurado ko, bata pa lang siya, maliligtas na siya. Mayroong epekto yung rod na yan. Pero siguraduhin nyo, anak, huwag makita ng bantay bata, ha? Tago kayo sa kayong dalawang parents and teacher at saka anak. Ngayon, pag pumalo si tatay at yung bata ay pumunta dun sa nanay at sabi, woo! At sabihin ng nanay ay, bakit mo pinalo yung anak natin? Dapat kunin mo yung pamalo, paluin mo din yung asawa mo. Dapat, kung ganun ang anak ninyo, mag-iiyak at pumunta dun sa isang magulang, yung magulang, kukunin niya yung pamalo at paluin pa rin niya. Para alam niya na, parehas pala ito. Yung nanay ko at saka tatay ko, means business pala ito. So mag-ubi na lang ako. Yun ang pupunta sa isip ng mga bata. Pero kung pahayaan mo na, ikaw, mamamalo, yun hindi. Tapos merong lolo at saka lola. Anong ginagawa niyo sa aking apo? Patay na naman ito. Mga apo, mga magulang, mga grandparents, huwag kayong makialam kung hindi man kayo hinihingian ng tulong na i-train ito. Huwag kayong makialam. Kasi ang kadalasan na pakikialam ng magulang na grandparents ay sasabihin, anong ginagawa ninyo sa aking apo? Bakit nyo pinapalo? Ganun lagi. Tama ba, Sister Nance? Tama ba, Sister Jen? Wala ka pang apo. Ano yung gagawin yun kung may apo ka na, ha? Kasi may spoil yung bata. Mayroon ka ng apo eh. Apo ka na. Okay. The rod and reproof give wisdom. Maligtas siya, magkaroon ng wisdom. Brother Dan, Pastor Dan, ready ka na ba? Magde-demonstrate ba tayo ng paluan? Sige, kahit na hindi na. I-describe ko na lang. I-describe ko na lang. Hindi na natin didiscusin na yung mga 1 to 7 na yan eh. I-jump mo na lang sa number 7. Slide. Bago natin tapusin, i-jump mo sa slide. Slide number 86. Slide number 86. 86. Yan. Yan, number 7. Sabi dyan ay, the correct way or use of the rod will create a mindset. Ito ay importante ha. A mindset that the child that makes him more receptive to Bible truth. Kaya nga yung dalawang verse natin kanina na magkaroon ng wisdom, magkaroon ng maliligtas siya from hell. Sabi yun na yung dalawang verse natin kanina, yan yun. Pagka hindi mo ganyanin, hindi siya maliligtas, magiging hardened heart siya. Hindi niya isasubmit yung puso niya sa'yo. Di ba pinag-usapan natin kanina, dapat isubmit ng anak ninyo ang puso nila sa mga magulang. Kung hindi mo ginawa yon, ay mahihirapan ka, ikaw ang iiyak. So,
So, jump natin sa 89. Slide 89. Parents, bago pala natin gawin ito, ang pamamalo ay hindi yung pitik-pitik lang, ha? Ito, mayroon na pula eh. Parang kita nila yung tamang pamamalo. Oh. Ang pamalo ay ito, ganito. Pwede na ito, na pamalo. Hindi yung pamalo ay, asan ba yung pamalo na, hindi pwede ito na pamalo. Masakit ito. Hindi pwede. Hindi rin pwede yung parang maliit lang na stick na wala man lang kasakit-sakit. Dapat ito pwede ito. Huwag naman yung malaki na mababali yung buto. Ito, tamang-tama lang ito. Ito. Ha, tingnan nyo. This will represent the rod. Yung rod na yan. Ngayon, huwag nyo paluin dito. Merong nilagay ng Diyos na pagpapaluan. Kaya yung sabi niya, rod. Saan mo ilalagay yung rod? Hindi naman pwede dito. Hindi pwede dito, masakit. Dapat ang pagpapaluan ay dito. Dito, pwede dito. At ang pagpapalo ay hindi yung, ano yun? Pitik-pitik lang. Dapat pagkatapos yung nag-usap kayo, ha? Ikaw, hindi sumunod sa usapan natin. So, kailangan mong pumapalo, ha? Kaya, pag pinalo kita ngayon, alam mo ngayon na pag may sinabi ako, dapat sumunod ka, ha? So, ngayon, papaluhin kita ng masakit para alam mo na pag meron akong sinabi, ay sumunod ka. Kaya, ang pamalo ay hindi lang ganon-ganon, dapat ganon. At uulitin, kung iiyak-iyak pa niya, ulitin mo ulit. Ganon. Hanggang sa maisubmit niya yung will niya sa'yo. Pagka sinabi na niya na, opo, susunod na po ako. Yun, pwede na yun. Nag-submit na siya. Pero tingnan mo rin mabuti. Baka niloloko ka ng anak mo. Baka meron siyang nilagay na karton. Ay, hindi masakit. Dapat alamin nyo din yun. Alamin ninyo. Kasi kung gano'n na nga, ay niloloko kayo. Tingnan ninyo doon. O, punta kayo sa kwarto, alisin nyo yung pants niya, ibaba ninyo. Baba ninyo. Pak! Ganun. Para may epekto yung rod. Pagka hindi niyo ginawa yon, kayo ang kawawa magulang. Thank you. Alis na ako, baka paluin. Merong bata na pinalo. Tak. Alam mo kung bakit kita pinapalo? Dahil mahal kita. Nung tumalikod yung tatay, kinuha yung pamalo. Tak! Sabi sa tatay, bakit mo ako pinalo? Kasi love din kita. Yan. Parents, you have the choice. You can raise your children according. One shot lang itong pagre-raise, ha. Pag tumanda na sila, wala ka ng paraan na para ma-train back. Hindi mo na maibalik. One shot deal lang ito. Pag mali yung pag-train mo ngayon, patay ka na. So, ayan, basahin natin. Bahala kayo mga magulang kung ititrain ninyo ang mga anak ninyo according to the perilous days na paradigm of these last perilous days, or you can defy the world. You can defy the batay-bata. You can defy ng mga ginagawa ng mga ano. I-train mo na according to the Bible. Dapat. Truth of the Bible dapat ang gamitin mo. You make the call. Parents. Kayo ang mayroong say dyan. Kayo. Kaya ang last na slide ko, you make the call. Make the call. Hindi nyo gawin yan, kawawang bata. Kawawang bata. Heavenly Father, tulungan nyo po ang mga magulang dito na gawin ang katotohanan sa banal na kasulatan. Especially po sa training and admonition of the child. In Jesus' name we pray. Amen and amen.